Pumunta ka na sa pangkaraniwang upuan. Isa ka lang namang simpleng may bahay. Ang marangyang upuan ay para sa mga mahalagang pagpupulong sa negosyo. Hindi ito ang lugar para sa iyo. Hindi malakas ang boses ng asawa kong si Danilo. Pero parang isang malamig na tinik na tumusok ng diretsyo sa aking pandinig. Nandito kami sa espesyal na hintayan sa paliparang pandigdig ng Maynila, Terminal 1. Papunta kami ng Singapore para sa seremonya ng paglilista ng sinag teknolohiya sa merkado ng sape. Maraming mga kapwa namumuhunan at opisyal sa paligid. Kahit na nakayuko sila sa kanilang mga telepono, ramdam ko ang mga pasulyap-sulyap nilang puno ng pangungutya at awa. Si Danilo ay nakasuot ng isang mamahaling ternong kulay asul na sadyang tinahi para sa kanya. Ang gintong relong suot niya na kumikinang sa ilalim ng ilaw ay regalo ko sa kanya noong nakaraang kaarawan niya na nagkakahalaga ng 15 milyong piso. At sa sandaling ito, malambing niyang inaalalayan ang babaeng katabi niya, ang kanyang personal na kalihim na si Ninita Dizon. Si Ninita ay nakasuot ng isang puting bestidang Pranses mula sa pinakabagong koleksyon na may perpektong palamuti sa muka. Para siyang isang ahas na walang buto, nakadikit kay Danilo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamon at pagmamalaki. Ngunit ang kanyang mga salita ay sobrang tamis na nakakasuka. Nako, Ginoong Panganiban, huwag yan namang pagsalitaan ng ganyan si Ginang Luwalhati. Mahirap din ang ginagawa niya sa bahay. Ngayon lang siya nakalabas para makita ang mundo. Kahit na may iilang importanteng ulat sa pananalapi akong kailangang suriin kasama ninyo sa eroplano at kailangan natin ng tahimik na lugar, hindi ko rin naman matitiis na isipin si Ginang na nakikipagsiksikan sa likod. Tinatawag niya akong Ginang, pero sadyang isinisiksik niya ang kanyang katawan kay Danilo. Ang matapang at nakakahilong amoy ng kanyang pabango ay umaabot sa akin kahit 2 metro ang layo, at pakiramdam ko ay nasusuka ako. Hinaplos ni Danilo ang likod ng kamay ni Ninita, puno ng pagmamahal. Nang lumingon siya sa akin, ang lambing sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng pagkaingip at pandidiri. Luwalhati, matuto kang umintindi. Pupunta tayo ng Singapore para sa isang mahalagang bagay, ang paglilista ng kumpanya. Bawat minuto ay mahalaga. Si Ninita ay nagtapos sa isang kilalang unibersidad. Matutulungan niya ako sa mga detalye ng roadshow. Kung nandyan ka, makakaabala ka lang sa aming trabaho. Hindi ka naman maghihirap sa pangkaraniwang upuan. Ilang oras lang naman yon. Umintindi. Inulit ko ang salitang yon habang isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Sa loob ng 3 taon, para suportahan ang kanyang pangarap, itinago ko ang aking pagkatao bilang nag-iisang tagapagmana ng Magsaysay Capital Holdings. Pumayag akong maging isang simpleng may bahay. Ang babaeng nasa likod ng kanyang tagumpay. Dinamit ko ang koneksyon ng aming pamilya sa pamamagitan ng isang kumpanya sa labas ng bansa para magpasok ng bilyon-bilyong piso sa sinag teknolohiya na nag-angat sa kanya mula sa isang halos bangkarat na negosyante tungo sa isang kinikilalang pangalan sa mundo ng negosyo. Sa kanyang mga mata, naging isa akong losyang na babae na marunong lang maglinis at magluto, na pag-iwanan na ng panahon. At siya, gamit ang perang ibinigay ko, ay nag-aalaga ng isang kirida na 10 taon na mas bata sa kanya. At ngayon, gusto pa niya akong tapakan sa harap ng maraming tao para ipakita kung sino ang masusunod. Danilo, kung hindi ako nagkakamali, inayos ko ang aking Amerikana na mukhang simple ngunit gawa ng isang tanyag na mananahi. Ang tono ko ay kalmado, na parang panahon lang ang pinag-uusapan. Ako ang pinagbayad mo muna ng mga tiket para sa lipad na ito, di ba? Dahil ako ang nagbayad, bakit ko kailangang ibigay ang upuan ko?
Natigilan si Danilo. Tila hindi inaasahan na ang dati isunod-sunuran na asawa ay sasagot sa kanya sa publiko. Biglang dumilim ang kanyang muka. Maria Luwalhati, may hiya ka pa ba? Pabulong niyang sigaw. Pati ba naman maliit na halaga ikinukwento mo pa sa akin? Malapit nung maitala ang kumpanya, ilang beses pang lolobo ang halaga ko. Yun lang bang pamasahe? Hindi ko pa kayang bayaran? Huwag ka nang gumawa ng eksena rito. Nakakahiya. Oo nga ginang, gatong hinanita. Tinatakpan ng bibig habang mahinang tumatawa. Si Ginoong Panganiban ay pinuno ng isang malaking kumpanya. Dapat malawak ang pag-iisip. Huwag yan ang pansinin niyang parang pambili lang ng gulay. Kung malalaman ng mga namumuhunan sa Singapore na ganyan kaliit ang tingin ng asawa ni Ginoong Panganiban sa pera, baka makaapekto pa sa presyo ng mga sape. Sadyang diniinan niya ang mga salitang pambili lang ng gulay. Narinig ko ang ilang mahihinang hagik-hik sa paligid. Pinagmasdan ko ang walang kamalay-malay na magkapareha at ang huling katiting na pagmamahal ko para sa kanila ay tuluyan ng naglaho. Sige pala, tumango ako. Unti-unting nang lamig ang aking mga mata. Dahil gusto ninyong pag-usapan ng pagiging malawak, pagbibigyan ko kayo. Sakto namang tumulog ang anunsyo para sa pagsakay. Ito ay isang espesyal na lipad. Inaanyayahan namin ang mga tanyag na panauhin ng sinag teknolohiya na mangyaring magtungona sa pintuan. Inayos ni Danilo ang kanyang kurbata, bumalik sa kanyang aroganteng postura. Hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin at inakbayan si Ninita papunta sa pintuan. Tara na Ninita, huwag na nating pansinin ang mga taong walang mundo. Pagdating sa eroplano, magbubukas tayo ng magandang alak para magdiwang. Lumingon si Ninita at ngumisi sa akin. Ang hitsura niya ay parang nagsasabing, talo ka losyang. Nakatayo lang ako, pinapanood ang kanilang mga likuran. Dahan-dahan kong kinuha ang aking telepono mula sa bag at tinawagan ang isang numero. Kapitan, si Maria Luwalhati Magsaysay ito. Ipunin mo ang buong tauhan sa pintuan ng silid na yun din at ihanda mo ang mga bantay. May mga basura tayong kailangang ilabas. Ibinaba ko ang tawag at naglakad ng may kumpiyansa patungo sa pintuan ng eroplano. Danilo, akala mo ito ay isang ordinaryong inupahang eroplano. Nagkakamali ka. Ang eroplanong ito noong nakaraang linggo pa ay pag-aari na ng mga Magsaysay. Pagdating ko sa pintuan ng silid, si Danilo at Ninita ay nakaupo na sa dalawang pinakamaluluwang na upuan sa unahan. Si Ninita ay naguutos sa tagapaglingkod na dalhan siya ng tsinelas habang nagrereklamo. Bakit hindi pinalamig itong alak? Ang pangit ng serbisyo ninyo. Isusumbong ko kayo kay Ginoong Panganiban. Si Danilo naman ay nakadekwatro, may hawak na dokumentong puro banyaga ang salita at nagkukunwaring at babasa. Nang makita niya akong pumasok, kumunot ang kanyang noo. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Pumili ka na ng upuan sa likod. Isara mo yung kurtina at huwag kang magpapakita rito. Hindi ko pinansin ang kanyang pagrereklamo. Naglakad ako ng diretsyo sa kanilang harapan. Tumabi kayo, malamig kong sabi. Biglang isinara ni Danilo ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Maria Luwalhati, nababaliw ka na ba? Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko kanina? Ito ang inupahan kong eroplano. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Kung sino ang gusto kong paupuin at kung saan, desisyon ko yon. Inupahan mong eroplano? Napatawa ako na parang nakarinig ng pinakamalaking biro. Kumuha ako ng isang dokumento mula sa aking mamahaling bag at malakas na inilapag sa mesang nasa harapan nila. Buksan mo yung mga mata mo at basahin mo kung kaninong pangalan ang nakasulat dyan. Iyon ay isang sertipiko ng pagmamay-ari ng sasakyang panghimpapawid. Napasulyap si Danilo at ang galit sa kanyang muka ay biglang nanigas.
Ang dati ay mayabang niyang mga mata ay nanlaki na parang mga platito, halos lumuwa mula sa kanilang kinalalagyan. Pribadong sasakyan, may-ari, Maria Luwalhati, Magsaysay. Utal-utal niyang binasa ang pangalan. Ang kanyang boses ay nanginginig na parang sinasakal. Lumapit dun si Ninita at nang makita ang pangalan sa dokumento, ang kanyang magandang mukha ay biglang namutla. Paanong nangyari ito? Nanginginig niyang sabi. Ito ay isang eroplano na nagkakahalaga ng 4 na bilyong piso. Isa ka lang may bahay. Saan ka kukuha ng ganyang kalaking pera? Peke ito, ginoong panganiban. Siguradong pineke niya lang ito para takutin tayo. Peke? Malamig akong ngumiti at pumitik. Ang punong tagapaglingkod na kanina, pamagalang na nakatayo sa aking likuran, ay agad na lumapit at yumukod ng malalim. Ang kanyang boses ay sobrang galang. Tagapangulo, maligayang pagbabalik. Ang inyo pong personal na tsinelas at paboritong kapeng barako ay nakahanda na sa tamang init. Ano po ang gusto ninyong gawin namin sa 2 taong ito na nakaupo sa inyong pwesto? Tagapangulo. Ang salitang iyon ay parang isang kulog na umalingaw-ngaw sa loob ng eroplano. Ang kagamitang hawak ni Danilo ay bumagsak sa sahig. Basag ang salamin nito. Hindi siya makapaniwala habang tinitingnan ang tagapaglingkod na dati ay yumuyukod sa kanya. At pagkatapos ay tumingin sa akin. Isang bagong ako, puno ng kapangyarihan. Malinaw na nagulo ang kanyang isip. Binili mo? Binili mo ang eroplanong ito? Paanong posible? Dati, kahit pambili lang ng bag, kailangan mo pang magpaalam sa akin. Papahina ng papahina ang boses ni Danilo habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ginawa ko yon para isaalang-alang ang kaawa-awa mong pagmamataas. Yumuko ako. Ang aking tingin ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang muka. Danilo, akala mo ba talaga kayang bayaran ng kakarampot mong kumpanya na malapit ng malugi ang upa sa isang pinakamataas na uri ng sasakyang panghimpapawid? Kung hindi dahil sa pirma ko na nag-utos sa kumpanya sa ilalim ng Magsaysay Capital na huwag ka nang singilin, hanggang ngayon kasama mo pa rin yang kalihim mo na nakikipagsiksikan sa pangkaraniwang upuan ng komersyal na lipad. Ang mga salitang iyon ang tuluyang sumira sa depensa ni Danilo. Ang imahe ng matagumpay na negosyante na kanyang ipinagmamalaki ay nadurog sa isang iglap. Ngayon, linawin natin ang 2 bagay. Itinaas ko ang 2 daliri sa kanyang harapan. Una, ang eroplanong ito ay personal kong pag-aari. Kung sino ang gusto kong paalisin, kailangan niyang umalis. Pangalawa, walang ginang dito at lalong walang asawa mo. Ang narito ay ang tagapangulo ng grupong Magsaysay, si Maria Luwalhati Magsaysay. Tumayo ako ng tuwid, tinitingnan mula sa itaas ang nanginginig na si Ninita. Binibining Dizon, hindi ba't sinabi mo kanina na masyadong mainay sa likod para pag-usapan ng negosyo? Sang-ayon ako. Ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat na makita ko man lang. Paalisin ninyo silang 2. Lumipat ako sa katabing sofa ng walang emosyon. Huwag ninyong dumihan ang aking mga upuang balat. Luwalhati, hindi mo pwedeng gawin ito. Asawa mo ako. Ako ang pinuno ng sinang teknolohiya. Sa wakas ay nakabawi si Danilo. Sinusubukang gamitin ang kanyang posisyon, ngunit ang kanyang hitsura ay nakakatawa lamang. Mga bantay. Hindi man lang ako lumingon. 2 matipunong lalaki ang agad na pumasok. Hinawakan ang mga braso ni Danilo at Ninita. Bitawan niyo ako. Alam niyo ba kung sino ako? Sigaw ni Ninita. Ang kanyang maayos na buhok ay nagulo sa pagpupumiglas. Sandali, bigla akong nagsalita bago pa sila tuluyang makaladkad palabas.
Akala ni Danilo ay lumambot ang puso ko. Agad siyang nagpakita ng isang mapagkunwaring ngiti. Luwalhati, alam kong mahal mo pa rin ako. Ako ang nagkamali kanina. Huwag na nating hayaang pagtawanan tayo ng iba. Mag-asawa tayo. Inangat ko ang baso ng tsaa. Hinipan ito ng bahagya at isang malupit ng iti ang sumilay sa aking mga labi. Masyadong magaan na parusa ang palayasin sila. Malapit nang lumipad ang eroplano, ayaw kong mahuli sa seremonya. Lumingon ako sa umaasang si Danilo at dahan-dahang nagsalita. Dahil hindi komportable si binibining Dizon sa likod, bigyan natin sila ng mas espesyal na lugar. Meron pa bang bakanteng upuan sa tabi ng banyo sa pinakalikod? Naintindihan agad ng tagapaglingkod ang aking gustong sabihin. Pinipipilan ang tawa. Opo, tagapang-ulo. Medyo masikip po doon. Maalog at malapit sa palikuran, kaya medyo may amoy. Pero siguradong tahimik, walang makakaistorbo. Mabuti, humigup ako ng tsa. Ang aking mga mata ay nagyeyelo. Doon ninyo sila paupuin at siguraduhin ninyong saradong-sarado ang kurtina. Ayokong umabot dito ang amoy nila. Luwalhati, ang kapal ng mukha mo. Pupunta ako doon para sa pagpindot ng kampana tapos paupuin mo ako sa tabi ng banyo. Namula sa galit si Danilo. May dalawa kang pagpipilian. Ibinaba ko ang tasa. Ang aking boses ay biglang tumigas. Pumunta ka doon na yun din o tatawagan ko ang piloto para bumalik tayo. Ikansela ang lipad at itigil ang lahat ng pondo ng Sinag Teknolohiya. Ikaw ang pumili. Natahimik ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Danilo. Nakita niya sa aking mga mata na hindi ako nagbibiro. Alam niya na ang pondo ang buhay ng kanyang kumpanya. At hawak ko yon sa aking mga kamay. Ilang segundo ang lumipas, si Danilo ay parang isang lubong na walan ng hangin. Nanhina siya. Pumunta na tayo sa likod, pabulong niyang sinabi. Susubukan pa sanang mag-inarte ni Nenita, ngunit tinabig siya ni Danilo. Tumahimik ka. Hindi ka pa ba napapahiya? Halika na! Pinanood ko silang dalawa na parang mga basang sisiw na dinala sa likuran. Walang kahit anong emosyon sa aking puso, kundi isang pakiramdam ng tagumpay. Sa siwang ng kurtina, nakita ko si Nenita na nakatakip ang ilong, nakaupo sa makitid na upuan sa tabi ng pinto ng banyo. Si Danilo naman ay hirap na hirap, ang kanyang mga tuhod ay nakasandal sa pader. Naglagay ang tagapaglingkod ng alak para sa akin. Tagapang-ulo, kailangan po ba natin silang bigyan ng pagkain? Pinaglaruan ko ang alak sa baso. Hindi na. Hindi ba't pupunta si Ginoong Panganiban sa Singapore para sa isang malaking kasunduan? Mas maganda kung medyo gutom para mas malinaw ang isip. Bigyan nyo na lang sila ng tig-isang basong tubig. Malamig dapat. Masusunod po. Nagsimulang gumalaw ang eroplano. Habang papalayo, pinanood ko ang unti-unting pagliit ng syudad sa bintana. Danilo, panimula pa lang ito. Pagdating natin sa Singapore, sa sandaling akala mo ay mapapasa iyo na ang lahat, ipapakita ko sa iyo kung paano guguho na parang bula ang lahat ng iyong pinaghirapang yaman at pangalan. Ang 3 oras na biyahe ay isang impyerno para kina Danilo at Nenita. Sa kalagitnaan ng biyahe, sinubukan ni Nenita na pumunta sa harapan para humingi ng pagkain. Ngunit magalang siyang hinarang. Paumanhin binibini, ang lugar na ito ay para lamang sa tagapang-ulo. Wala pong pagkain para sa inyo. Isinuot ko ang aking mga pantakip sa tainga at binuksan ang tablet. Ang nasa screen ay isang ulat tungkol sa paglilipat ng mga ari-arian ni Danilo sa nakalipas na 6 na buwan. Habang tinitingnan ko ang mga malalaking halaga na inilipat sa account ni Nenita, lalong nanlamig ang aking mga mata.
Maayos na lumapag ang eroplano sa Singapore. Pagbukas ng pinto, nagmamadaling lumabas ang dalawa. Ang kanilang hitsura ay sobrang dumi. Ang mamahaling terno ni Danilo ay lukot-lukot. Si Nenita ay mas malala pa. Ang kanyang makeup ay kumalat na. Sa kabilang banda, ako ay sariwa at handa. Pagbaba ko, isang marangyang itim na sasakyan ang dumiretso sa paanan ng hagdanan. Akma itong lalapitan ni Danilo. Ang galing naman ng mga nag-ayos nito, sabi niya. Pero sinampal ng driver ang kanyang kamay. Gino! Ang sasakyang ito ay para lamang kay Ginang Maria Luwalhati Magsaysay. Elegante akong bumaba at sumakay. Bago isara ang bintana, tiningnan ko ang dalawa. Ginoong Panganiban, mukhang mahaba ang pila ng taxi doon. Maghintay na lang kayo. Magkita tayo sa hotel. Isinara ko ang bintana at humarurot ang sasakyan. Nang ang aking sasakyan ay huminto sa harap ng pinakasikat na hotel sa Marina Bay, ang taxi na sinasakyan nila ay hirap pang makalusot sa trapiko. Kakatapak ko pa lang sa pulang alpombra nang marinig ko ang reklamo ni Nenita tungkol sa amoy ng taxi. Nang makita nila akong naghihintay, muling nagmatigas si Danilo. Luwalhati, huwag mong isipin na dahil may pera ka ay kaya mo na akong insultuhin. Ako ang chairman ng isang malaking kumpanya. Nag-book din ako ng pinakamahal na silid. Napangiti ako. Sana lang kayanin mong bayaran ng kwarto. Pumasok ako sa lobby at agad akong sinalubong ng tagapamahala. Binigyan ako ng gintong susi. Sa likod ko, inilapag ni Danilo ang kanyang passport at isang itim na card. Ako si Danilo Panganiban. Nag-book din ako ng pinakamahal na silid. Nagumiti ang nasa counter. Paumanhin, Gino. Ang inyong reserbasyon ay nakansela dahil ang inyong card ay walang sapat na pondo. Ano? Sigaw ni Danilo. Inilabas niya ang lahat ng card sa kanyang wallet pero lahat ay tinanggihan. Luwalhati, ikaw ang may gawa nito, di ba? Ginong Panganiban, card mo yan. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang dami mong binili para sa kung sino-sino. Normal lang na maubos ang limit. Dahil wala silang pondo, napilitan silang kumuha ng pinakamurang silid sa tabi ng labanderya. Kinabukasan sa isang mamahaling tindahan ng damit, nagkita kaming muli. Gusto ni Nenita ang isang bestidang puno ng hiyas. Kunin niyo yan para sa kanya, utos ni Danilo. Pero sinabi ng nagtitinda na nakareserba na yon para sa isang napakahalagang panauhin. Sino? Paalisin mo siya, sigaw ni Nenita. Lumabas ako mula sa loob. Suot ang mas magandang bersyon ng bestidang yun. Sa tingin mo, pinibining Dizon, kanino mas bagay ito? Namutla sila. Sinabi ko sa tagapamahala na ang gusaling ito ay pag-aari ko at huwag silang hayaang makabili. Habang kinakaladkad sila palabas, napangiti ako. Ang totoong laban ay magsisimula sa pagdiriwang mamayang gabi. Sa isang pribadong pantitipon, lahat ng malalaking tao sa pananalapi ay naroon. Si Danilo at Nenita ay parang nawawala sa gitna ng mga tao. Nang pumasok ako kasama ang mga matataas na opisyal, lahat ng mata ay napunta sa akin. Kinilala nila ako bilang tagapagmana ng Magsaysay Capital. Si Danilo ay nabitawan ng kanyang baso. Paanong... Lumapit ako sa kanya. Ginoong Panganiban, bakit ka nagtatago sa sulok? Ipakilala mo naman ang kumpanya mo. Sinabi ko sa mga namumuhunan na ang sinang teknolohiya ay isa lamang sa aking mga libangang puhunan. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan tungkol sa pagiging palamunin ni Danilo. Kinabukasan, pumasok si Danilo sa aking silid, lasing at galit. Inilabas niya ang kasunduan sa paghihiwalay o diborsyo. Pirmahan mo ito. Akin ang lahat ng sapi ng kumpanya at ang bahay. Danyos? Natawa ako.
Naglipat ka ng pera sa ibang bansa, tapos ako pang magbabayad? Pumirma ka na, sigaw niya. Pumayag ako, pero ang pirma ko ay sadyang ginawa kong hindi mababasa. Sa sobrang saya niya, hindi niya napansin. Nang umalis siya, inihanda ko na ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa kumpanya. Dumating din si Nenita para ipagyabang na buntis daw siya ng lalaki. Tiningnan ko lang ang ulat ng ospital at alam kong peke ito. Dumating ang oras ng seremonya sa auditorium. 5 minuto bago ang pagpindot ng kampana. Makikita mo, luwalhati, magiging bilyonarya na ako, sabi ni Danilo. Nagsimula ang countdown. 3, 2, 1. Ibinagsak niya ang kanyang kamay sa pindutan, pero walang nangyari. Ang screen ay nagpakita ng salitang, "Pinatigil ang pagkalakal." Isang opisyal ang umakyat at sinabing may legal na usapin laban sa kumpanya dahil sa pagnanakaw ng pondo ng CEO. Lumabas ako mula sa itaas. Suot ang puting terno. Danilo, ang lahat ng sapi mo ay binili na pabalik ng Magsaysay Capital sa halagang ₱1 dahil sa nilabag mong kasunduan tungkol sa katapatan. Pumasok ang mga ahente ng Pambansang Kawanihan ng Pagsisiyasat o NBI. Nag-away sina Danilo at Nenita sa entablado hanggang sa posasan sila. Sa Pilipinas, ang ina ni Danilo at ang kanyang kapatid na si Gina ay pinalayas din sa mansyon sa Forbes Park matapos malaman ng balita sa telebisyon. Pagbalik ko sa Maynila, pinalitan ko ang pangalan ng kumpanya bilang Tala Magsaysay. Pagkaraan ng ilang linggo, nakausap ko si Danilo sa kulungan sa huling pagkakataon. Nalaman niyang hindi talaga buntis si Nenita at niloloko lang din siya nito. Pinatay ko ang tawag at naglakad palayo. 3 taon nang lumipas, ang aking kumpanya ay lalong lumago. Nakilala ko rin si Lito Legaspi, isang matagumpay na negosyante na seryoso sa akin. Habang ang aking buhay ay puno ng kapayapaan at tagumpay, si Danilo naman ay naiwang nabubulok sa kulungan habang ang kanyang pamilya ay nangumuhay sa hirap sa lansangan. Ang mundo sa wakas ay naging tahimik.